I couldn't believe it. Sarili kong anak. Pinagtangkaan kong patayin. Napakasama kong ina. Sana mapatawad niya ako kahit alam kong walang kapatawaran ang aking ginawa. What kind of mother am I? What have I done? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagsusumamo at nagsisisi ng lubos si Madam Matilda matapos malaman ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Isang desperada, social climber at matapobre ang asawa ni Ginoong Eduardo na si Madam Matilda. Magaling mangakit at mambilog ng ulo kaya nakuha niya si Eduardo. Bago pa man siya dumating sa buhay ng mayamang lalaki ay meron na talagang kasintahan si Eduardo at ito ay si Lucia, ang tunay niyang minamahal. Mahirap at ordinaryo lamang ang buhay kumpara kay Madam Matilda. May ikasal lamang si Ginoong Eduardo at Madam Matilda sa pamamagitan ng isang arranged marriage. Sobrang yaman kasi ng lalaki kaya hindi na ito pinakawalan pa ni Madam Matilda. She wanted to lay down on the flood of money and endless fame even in power and pleasure. Honey, bakit ngayon ka lang? Kamusta ang meeting mo kay Mr. Benjamin? Did you close the deal? Istriktang tanong ni Madam Matilda habang tinatanggal ang necktie ng asawa. Napatingin naman siya sa bandang likuran ng asawa at may napansing may kasama si Ginoong Eduardo. Isang babae, dalaga at inosente. Napataas ang kilay ni Madam Matilda habang tinititigan ng masama ang dalaga mula ulo hanggang paa. Who is she, Eduardo? Bagong katulong? Mas lalo siyang pumulupot sa asawa at mas lalong nagpakita ng otoridad. Dumistansya naman si Eduardo sa asawa at saka nilapitan ng nahihiya at kinakabahang dalaga, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kinatatayuan. Honey, I want you to meet Scarlett at pagtatrabaho siya rito sa atin. Lalo namang tumaas ang kilay ni Madam Matilda sa sinabing iyon ni Ginoong Eduardo. And where the hell on earth you get her? May resume ba siya? How about her profile? At isa pa, labis-labis ng mga katulong natin dito. Kung dadagdag pa siya, baka lalo nang tamarin ng mga kasambahay natin dahil sa kaunti na lamang ang kanilang gagawin. Sobrang metikulosa at mapagmataas ni Madam Matilda at magaling manghamak ng tao, kaya halos lahat ng kasambahay nila ay talagang takot sa kanya. Actually, honey, I want to tell you something. Sandaling iniwan muna nila si Scarlett sa sala at saka nagtungo sa may dining area upang mapag-usapan ng pribado kung bakit narito ang dalaga at kung sino ba talaga ito. Who the hell is she, Eduardo, ha? Kabit mo? Anak mo sa labas? Sino yan? Nanlalaki ang mga mata ni Matilda at galit na nakatingin kay Eduardo. Calm down, Matilda. She's not my mistress nor my illegitimate child. I want you to listen to me, okay? Si Scarlett ay anak ni Lucia. Nag-react kaagad si Madam Matilda nang mabanggit na Eduardo ang pangalan ng kanyang dating kasintahan. Lucia? Hindi ba't dating kasintahan mo yon? Anak niyo ba siya? Nagkaanak ba kayo? Umamin ka nga, Eduardo. Pigil ni Madam Matilda ang galit sa pagsasalita. Katulad ng sinabi ko, hindi ko siya anak. Naawa lamang ako sa bata. Lucia is dead at hindi na rin siya kayang buhayin ng kanyang ama. Kaya ano? Ikaw ang tatayong ama at magpapaka-superhero sa batang yan. Hindi ako pumapayag, Eduardo. Itigil mo tong kahibangan mo. Malaki na siya at kaya niya na magtrabaho at buhayin ang sarili niya. Basta hindi ako pumapayag. Tila mahirap kumbinsihin si Madam Matilda dahil unang-una ay kapag involve ang ex na Eduardo na si Lucia ay nag-iiba ang timpla niya. Batid niya kasi na ito talaga ang mahal ng asawa niya at hindi siya. Ngunit tila nabuo na rin ang desisyon ni Eduardo kaya itutuloy niya ang pagtulong kay Scarlett. Honey, lawakan mo lamang ang pangunawa mo. Kung ang iniisip mo ay ang naging affair namin ni Lucia, well, forget it. Labas na siya rito at wala nang kinalaman pa. She's dead, kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. I just want to help this poor girl dahil wala na siyang ibang kilalang pamilya. Don't worry, kung ang inaalala mo yung mga katulong at gawain, lilimitahan ko lamang ang trabaho niya dahil bala ko rin siyang pag-aralin.
Lalong nagpantig ang tenga ni Madam Matilda sa narinig. What? Tinulungan mo na magtrabaho, kukup-kupin mo pa? Tapos ngayon pag-aaralin mo pa. Oh, you're insane. Are you out of your mind? Sinasabi mo sa akin na wala na dapat akong ipag-alala dahil patay ng pinakamamahal mong si Lucia. Pero sa ginagawa mo ngayong pagtulong sa batang yan, ay nagpapatunay lamang na kailanman ay hindi na walang malasakit mo sa babaeng yon. Napahawak si Eduardo sa kanyang sentido at minasahe ito. I made up my mind, honey. Whether you like it or not, she will stay here with us. Huwag ka nang kumontra pa dahil buo na ang desisyon ko. Come on, magpakalala ka ng maayos sa kanya. Wala na rin nagawa si Madam Matilda, kaya sumunod na lamang kay Eduardo kahit labag ito sa kalooban niya. Sa isip niya ay kailanman ay hindi naging mahalaga ang kanyang desisyon sa pamamahay na ito, kaya wala ring saysay kung tumutol man siya rito o hindi. I'm sorry for waiting, Iha. Halika, ipapakilala ko sa iyo ang aking butihing asawa. Nahihiya namang tumayo si Scarlett mula sa kinauupuan at saka maamong tumingin sa mag-asawa. Ito si Matilda, ang aking asawa. Honey, please welcome Scarlett. Mahinahong utos ni Ginoong Eduardo kay Madam Matilda na nakasimangot pa rin ang muka. So, you're Scarlett, tama? Opo, ma'am. I'm Madam Matilda, and the beloved wife of Eduardo. Nice meeting you, Scarlett. Welcome to our mansion. Pakunwaring inilahad ni Madam Matilda ang kanyang mga kamay sa dalaga para lamang mapagtakpan ang tunay niyang nararamdaman na ayaw niya talaga kay Scarlett. Kabado naman itong inabot ang dalaga dahil sa malaistriktang itsura talaga ni Madam Matilda. Matapos magpakilala ay tinawag na ni Eduardo si Aling Siling. Okay Scarlett, sa ngayon ay magpahinga ka na muna at kumain dahil alam kong pagod at gutom ka na sa naging biyahe. Papasamahan kita kay Aling Suling sa magiging kwarto mo, okay? Huwag kang mahiya. Please feel at home. Tumango at ngumiti na lamang si Scarlett, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Samantala ay hanggang sa tumalikod na si Scarlett ay bakas pa rin ang inis ni Madam Matilda kay Eduardo. Thank you. Bulong ni Eduardo kay Matilda. Ngunit inirapan na lamang siya ni Madam at saka nagtungo na sa kanyang kwarto. Sa sala naman ay tinulungan na ni Aling Siling si Scarlett sa mga bitbit nitong maleta at saka sinamahan na sa maid's quarter para makapagpahinga. Halika, tuloy ka. Pumasok na sila sa loob ng kwarto. Namangha si Scarlett sa hitsura ng kwarto na hindi mahahalatang kwarto ng mga katulong. Malawak at may 4 na double deck sa loob. May banyo na rin sa loob at talagang malinis at maaliwalas. Air-conditioned din ang kwarto kaya komportable talaga ang mga kasambahay na nagtatrabaho rito. Ang ganda naman po ng kwarto nyo. Sambit ni Scarlett na hanggang ngayon ay namamangha pa rin sa nakikita. Oo anak, sa katunayan ay sunod ang luha namin kay Sir Eduardo. Napakabait sa amin at hindi mapagmataas. Mabait din po ba yung asawa? Parang natatakot po ako sa kanya eh. Natahimik sandali si Aling Siling at saka sinilip ang labas upang siguraduhin na walang makakarinig sa kanyang sasabihin at saka inilok ang pinto ng kwarto. Halika, maupo ka rito. Kabado naman si Scarlett na naupo sa kama. Kung anong sobrang bait ni Ginoong Eduardo, ay kabaligtaran naman ni Madam Matilda. Ubod ng sama ng ugali at mata pobre. Mabait lang siya at nagpapakitang tao kapag narito si Sir. Pero pag wala na, nako, parang hayop ang turing sa amin. Eh, hindi naman kami makaalis dahil malaking pasweldo sa amin dito ni Sir kumpara sa iba. Pero minsan lang naman nag-i-stay dito si Madam Matilda dahil malimit ay nasa labas at kausap ang mga mayayamang negosyante at investors. Talaga po ba? Nakakatakot po pala talaga siya. Kaya nga kanina halos mahimatay na ako sa kaba nung kaharap ko siya. Basta, gawin mo na lamang ng maayos ang ipapagawa sa'yo at huwag kang susuway sa mga gusto niya. Nandito naman kami. Tutulungan ka namin. Sa isip ni Scarlett ay mabuti na lamang ay narito sina Aling Siling at ang iba pang mga kasama para tulungan at paalalahanan siya. Dahil kung siya lamang mag-isa ay baka hindi niya kayanin, lalo na at si Madam Matilda magiging amo niya. Kinaumagahan ay nagpatawag ng isang urgent meeting si Eduardo para sa lahat. Para na rin formal na ipakilala si Scarlett sa kanyang mga makakasama. Naroon din si Madam Matilda na nakabantay sa bawat galaw ni Eduardo at ni Scarlett. Okay, total kompleto na kayo. Gusto kong formal na ipakilala sa inyo ang inyong bagong makakasama. Scarlett, halika, lumapit ka sa akin.
Tinawag niyang dalaga upang lumapit sa kanya. This is Scarlett at makakasama niyo siya rito araw-araw. Pero hindi siya magiging kapareha ng gawain niyo. Mas magiging magaan ang sa kanya dahil kailangan niya rin bigyan ng oras ang kanyang pag-aaral. Ikinagulat naman ito ni Madam Matilda na matalim na nakikinig sa kanyang tagiliran. Huh? What do you mean? Na hindi niya magiging kapareha sa gawain ng mga katulong dito? Na mas magaan ang kanya? Unfair yon, Eduardo. Don't give her special treatment dahil pareho lang din naman siya ng iba. Payuko na lamang si Scarlett ang kanyang ulo dahil una pa lang ay tanggap niya na ang ayaw talaga sa kanya ni Madam Matilda. Yes, honey, para makafocus siya sa pag-aaral niya. Hindi ba't napag-usapan na natin to? And tomorrow, ikaw ang sasama sa kanya para makapag-enroll siya. What? Are you kidding me? Buliw pa ni Madam Matilda. Pinabalak na rin na sa trabaho ni Sir Eduardo ang mga kasambahay maliban kay Scarlett. Sa bodyguards mo pasamahan, wala akong oras para dyan. At isa pa, marami pa akong kakausaping mga investors, kaya sa iba mo na siya pasamahan. Matilda, may urgent call ako from Germany, so I need to go there as soon as possible. Lilipad na ako mamaya, kaya gustuhin ko man na akong sumama kay Scarlett ay hindi nakakayanin ng oras ko. So please, honey, do this favor for me. Aalis ka? For how long? Tila nagbago ang timpla ng mukha ni Madam Matilda nang malamang aalis si Eduardo. I think more or less 10 months. Kaya hinihingi ko ang malawak mong pangunawa at kooperasyon to take full in charge of her. Bumaling muli ang tingin ni Madam Matilda kay Scarlett na tumataas na naman ang kilay. Hindi naman maiwasan ni Scarlett na magtanong. Aalis po kayo, Sir Eduardo? Oo, iha. Pero kapag nagawa ko ng mga dapat kong gawin doon, kahit wala pang 10 months ay babalik na rin ako rito. Kaya huwag ka mag-alala. Mabait yan si Madam Matilda mo. May pagka-istrikta pero magkakasundo rin kayo. Ngumiti na lamang ang dalaga na may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hanggang sa makaalis si Sir Eduardo ay nanatili pa rin nangangamba si Scarlett dahil hindi niya alam kung paano ang patutunguhan at kakausapin na nakakatakot na si Madam Matilda. Samantala, sa kwarto ng mga kasambahay ay nagtataka si Scarlett dahil halos lahat ng mga kasama niya ay nag-iempake ng kanilang mga gamit. Aling Siling? Papasan ho kayo? Bakit ho kayo nag-iempake ng mga gamit? Abay, bigla kaming pinagbakasyon ni Madam Matilda. Binigyan pa kami ng extra allowance. Umuwi muna raw kami sa aming mga probinsya at baka raw namimiss na namin ang aming pamilya. Kinakabahan nga ako para sa'yo, iha. Ayaw ko mang umalis ay wala ding matitira rito maliban sa'yo. Mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Scarlett si Aling Siling. Marahil ay may masamang pinaplano ang madam, kaya bigla na lamang niyang pinagbakasyon ang mga ito. Aling Siling, natatakot ho ako. Ramdam ko ang ayaw sa akin ni madam. Sasama na lang ho ako sa inyo. Hindi maaari, iha. Mag-aaral ka pa, diba? At isa pa, mag-aalala si Sir Eduardo kapag umalis ka. Pati wala ka rin namang ibang mapupuntahan. Malay mo naman ay gusto ko lamang makilala pa ni Madam Matilda. Pwede ka namang humingi ng tulong kapag hindi mo na nagugustuhan ang nangyari. Pero sa ngayon ay mas mabuting nandito ka na muna sa poder ni Sir Eduardo. Malay mo sa isang araw ay bumalik na muli siya. Hintayin mo na lang siya, iha. Niyakap na lamang ni Aling Siling si Scarlett ng mahigpit. Nang makaalis ang lahat ng kanyang mga kasama ay siya na lamang at si Madam Matilda ang natira sa buong mansyon. Maaga pa lamang igising na si Scarlett habang hawak-hawak ang ilang peraso ng mga papel na pawang mga requirements niya sa pagpapa-enroll. Nakaupo siya sa may sofa at nakasuot na ng pantalon at puting t-shirt. Nang marinig niya na ang yapak ng mga paa ni Madam Matilda na pababa na ng hagdan, ay saka siya bumalikwas sa pagtayo. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Madam Matilda pero tanaw niyang nakasuot pa rin ito ng kanyang madulas at kumikinang na pantulog. Anong ginagawa mo riyan? Maraming lilinisin. Bakit nakatayo ka lang dyan? Masungit ang tanong ni Madam Matilda kay Scarlett. Hindi naman magkamayo sa kabang dalaga. Halos nangangatog na ang kanyang tuhod sa mga oras na to. Di ba po ngayon niyo ako sasamahang mag-enroll? Kumagalpak naman sa tawa si Madam Matilda sa naririnig. Ha? Anong pinagsasabi mo na mag-enroll? Pumayag ba ako, ha? Si Eduardo lang naman na may gusto nito. Pero sa bandang huli, ako pa rin ang magdedesisyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit si Madam Matilda kay Scarlett na tumingin ng matalim. Naitigil mo ng kahibangan mo na makakapag-aral ka.
at makukuha ang mga gusto na parang isang prinsesa. Hanggat narito ako, gagawin kong miserable ang buhay mo. Sa mga puntong yon ay napaluha na si Scarlett. Bakit ho ba galit na galit kayo sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Tinanggap ko lang naman po ang alok na tulong ni Sir Eduardo. Wala kang ginagawang masama? Pero ang iyong inay meron. At saka anong karapatan mong sagutin ako at kausapin ng ganyan? Hanggat nandito ako, mananatili kang nakatingala sa akin. Dahil mananatili ka lang din sa aking talampakan. Kaya magpalit ka na ng damit at itapon yung mga papel na yan dahil walang enroll ang magaganap. Tila gumuho ang mundo ni Scarlett sa mga binitawang salita sa kanya ni Madam Matilda. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Hindi siya makapaniwalang maglalaho na lamang sa isang iglapang bago pa lamang na umuusbong na pangarap sa kanyang puso. Pero po, wala nang pero. Lumayas ka na riyan sa harapan ko at ipaganda mo ako na agahan. Magpalit ka na rin ng uniforme mo na pang muchacha na nababagay sa'yo. Ang dami mong satsat. Sisingot-singot na tumalikod si Scarlett habang hawak pa rin ang mga papel na magdadala sana sa kanyang mga pangarap. Pagkapasok niya ng silid ay mabilis siyang umupo sa kanyang kama at humagulhol ng iyak. Unti-unti nang napupunit ang mga papel na hawak niya dahil sa nababasa na ito ng kanyang mga luha. Bakit ang lupit mo sa akin, Madam Matilda? Bakit galit na galit ka sa aking ina? Gusto ko lang naman makapag-aral at makaahon sa buhay. Sana hindi na lang namatay si nanay. Hindi ko kaya mag-isa. Nanay, isama mo na lang ako. Pagsusumamo ni Scarlett sa kanyang sarili na wala pa ring tahan sa pag-iyak. Ilang saglit pa ay sumigaw na ng malakas si Madam Matilda mula sa labas na naging dahilan ng pagkabigla ni Scarlett. Scarlett! Hiyaw ni Madam Matilda. Kanina pa ako may pinapagawa sa'yo. Kung ano-ano yung mga inuuna mo. Mabilis na lumabas ang kwarto si Scarlett at nagtungo sa kinaroroonan ni Madam. Gutom na ako. Nasaan ang breakfast ko? Ang ayaw ko sa lahat ay ang tatanga-tanga at mabagal kumilos. Nakapwesto na sa may hapagkainan si Madam Matilda na nagngangalit ng mga panga sa galit. Nanginginig namang nilisan ni Scarlett ang dining area at nagtungo na sa kusina. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang lulutuin. Hindi niya alam kung ano bang ayaw at gusto ni Madam Matilda dahil hindi niya rin ito na itanong kanina kina Aling Siling. Nagprito na lamang siya ng itlog at nagtoast ng tinapay at saka nagtimpla ng kape. Madam, ito na pong pagkain ninyo. Marahang ibinaba ni Scarlett ang food tray sa ibabaw ng mesa. Nag-usok naman lalo ang ulo ni Madam Matilda nang makitang inihain sa kanya ng dalaga. Papatayin mo ba ako? Napakawala mong silbi. Isinaboy niya ang maliit na kape sa katawan ni Scarlett. Ganon na rin ang itlog at tinapay na inihanda nito. Napabalikwas naman si Scarlett sa ginawa ni Madam Matilda dahil sa umuusok pang kape ng isaboy ito sa kanya. Walang ideya si Scarlett na mabilis magpalpitate si Madam Matilda sa kape. Tapos may skin allergy naman siya sa itlog kaya ganon na lamang ang naging reaksyon ni Madam sa kanya. Tanga ka talaga. Kapag naulit pa to, ikaw ang lulunurin ko sa kape hanggang sa mabura na yung pagmumukha mo sa landas ko. Umiyak na muli si Scarlett dahil ngayon pa lamang ay nararamdaman niya na ang ginagawa ng miserable ni Madam Matilda ang pananatili niya sa mansyon. Wala namang kaalam-alam sa nangyayari si Eduardo na abala sa kanyang trabaho sa Germany, na hindi rin niya alam na pinagbakasyon ni Matilda ang mga kasambahay upang malaya niyang maisagawa ang planong pagpapahirap sa kaawa-awang dalaga. Hoy! Sino may sabi sa'yong umupo ka? Nadatna ni Madam Matilda na pagod na nakaupo si Scarlett sa may paanan ng hagdanan. Tumayo naman kaagad ang dalaga at inayos ang sarili. Nagpapahinga lang po, Madam. Kakatapos ko lamang pong maglaba. Abat nangangatwiran ka pa? Hanggat gising ako, tuloy ang trabaho. O heto, plansyahin mo lahat ng yan. Mga branded yan at mamahalin. Kapag may nasunog dyan ni isa, mukha mong paplansyahin ko. Hindi naman problema kay Scarlett ang tumanggap ng mabibigat na pisikal na trabaho dahil unang-una ay sanay siyang mabuhay sa hirap at sanay ang katawan niya sa mga ganitong gawain. Ngunit nawawalan siya ng lakas ngayon dahil minsana na lamang siyang pakainin ni Madam, minsan nga hindi pa. Habang namamlan siya ay nanlalabo ng paningin ni Scarlett sa gutom at nakaramdam na ng lula. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasunog niya ang isa sa pinakapaboritong bestida ni Madam Matilda.
Lagot. Lagot ako kay Madam. Hindi malaman ni Scarlett ang gagawin dahil paniguradong sasaktan muli siya nito kapag nakita ang bestida na may sunog. Ilang sandali pa hinanap na siya ni Madam. Scarlett, nasan ang damit ko? Napakabagal mo naman. Aligagang lumabas ng silid si Scarlett at takot na humarap kay Madam Matilda habang hawak-hawak ang bestida na may sunog. Akin na yan. Bagal-bagal mong kumilos. Tambak pang labahin mo dun, oh. Wala ka talagang silbi. Nangangatal namang iniabot ni Scarlett ang bestida kay Madam Matilda. Nanlaki naman ang mata ni Madam sa nakita. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa damit ko? Habol ang hiningang tanong ni Madam na matalim pa rin nakatutok ang paningin sa kanyang paboritong bestida. Paumanin po, Madam. Hindi ko po sinasadya. Bago pa man natapos ang kanyang salita ay naramdaman niya ng lagitik ng malakas na sampal ni Madam sa kanyang pisngi. Bobo! Alam mo ba kung magkano to? Kulang pang kabayaran ng buhay mo para rito. Nung una pa lang talaga wala na akong tiwala sa'yo. Tanga lang talaga tong si Eduardo para tulungan at patuloyin ka pa rito. Humagulhol na muli sa iyak si Scarlett habang hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi dahil sa pagkakasampal na iyon ni Matilda. Nanlabo na po kasi ang aking mga mata sa gutom, Madam, kaya nagdoble na po ang aking tingin. Patawarin niyo po ako. Nagugutom ka. Gutom ka pala eh. Bakit hindi mo sinabi? Halika rito. Hinila niya ang buhok ni Scarlett at kinaladkad papunta sa likod bahay kung nasaan ang kanyang dalawang aso. Aray, masakit po, Madam. Parang awa niyo na po. Nagpupumiglas sa pagmamakaawa ni Scarlett sa mata pobreng amo habang hila-hila pa rin ang kanyang buhok. Halika rito. Nagugutom ka, diba? Ayan. Baka sabihin mo namang hindi kita pinapakain. Walang awang itinulak ni Madam Matilda si Scarlett sa tabi ng kanyang mga aso na kasalukuyang kumakain. Madam, patawad na po. Parang awa niyo na po. Aayusin ko na po ang trabaho ko. Pagsusumamo pa ni Scarlett. Ngunit tila binging walang naririnig si Madam. Wala siyang pakialam kahit maglumpasay pa siya sa kanyang harapan at magmakaawa. Sa matinding galit niya ay inagaw niya sa aso ang mga buto at iba pa nitong kinakain at pinakain kay Scarlett. Lumuhod pa si Matilda para mariin niyang mahawakan ang bibig ng dalaga para maipakain ang pagkain ng aso. Ayan. Kumain ka. Nagugutom ka, diba? Hayaan, lamunin mo yung patay gutom ka. Wala kang silbi. Yan ang nararapat mong kainin. Pagkain ng aso. Gigil na gigil si Madam Matilda na tila nawala sa kanyang wisyo dahil sa galit na nararamdaman niya sa dalaga. Tama na po, Madam. Tama na po. Para niyo na pong awa. Tumigil lamang si Matilda nang tumunog ang kanyang telepono. Ngunit hindi pa siya nakontento. Pagkalabas ay nilock niya ang backyard at saka iniwan doon si Scarlett kasama ang mga alagang aso. Diyan ka na matulog. Wala kang karapatang matulog sa komportabling silid dahil hindi ka naman doon nababagay. Diyan ka, kasama ng mga aso na walang silbi kagaya mo. Walang puso at hindi talaga makatawang pag-uugali ni Madam Matilda. Walang sinasanto kahit wala namang ginagawang masama sa kanya. Walang kamalay-malay si Eduardo sa malagim na sinasapit ngayon ni Scarlett sa mga kamay ni Madam Matilda. Galit na galit pa rin nilisan ni Madam Matilda ang kinaroroonan ni Scarlett at saka nagtungo sa sala. Nang damputin ni Madam Matilda ang telepono ay bumungad kaagad sa kanya ang boses ni Eduardo. Hello? Hello, honey. Buti naman natapatawag ka. How's your work? Kabadong tanong ni Matilda na paniguradong hahanapin ng asawa si Scarlett. Okay naman. Mas mapapabilis ang pag-uwi ko dahil mukhang matatapos na namin ang trabaho rito. Pasilip-silip sa likuran si Matilda at hindi na mapakali. That's good. Namimiss na rin kita, honey. Please come back as soon as possible, okay? Sure, honey. Nga pala, kamusta ang pag-enroll niyo ni Scarlett? I told her na business management ang kunin niya. Sinabi ba niya sa'yo? Where is she? Katulad ng inaasahan ni Matilda ay hahanapin ni Eduardo si Scarlett. Yes, nakapag-enroll na kami. Actually, natutulog na siya eh. Hindi niya nga inainom yung gatas na tinimpla ko para sa kanya. Napagod yata kaka-review. Pagsisinungaling pa ni Madam Matilda para lamang mapagtakman ang kanyang mga kasamaang nagawa sa dalaga. Hindi na ba siya maiistorbo? Kakamustahin ko lang sana. Nako, bukas na lang, honey. Siya na lamang ang patawagin ko sa'yo pagkagising niya tomorrow. Promise.
Mukha namang nakumbinsi niya ang asawa sa kanyang ginawang palusot, kaya hindi na nangulit pa si Eduardo. Pagkatapos noon ay tila walang nangyari para kay Matilda. Iniwan niya si Scarlett kasama ang mga aso at wala nang pag-aalinlangan nagtungo sa kanyang kwarto. Samantala ay naiwang gutom, luhaan at puro pasana ang katawan ni Scarlett na umiiyak pa rin magpahanggang ngayon. Ni wala siyang mapagsabihan o mapagsumbungan man lang. Minsan ay naiisip na sana hindi na lamang siya natagpuan ni Eduardo at piniling kupkupin sa kanilang mansyon. Tuwing umaga ay pinapakawalan siya ni Matilda upang gumawa ng mga gawaing bahay at pagluluto. Sa tuwing tatawag si Eduardo ay panay lagi ang palusot ni Matilda para maiwasang makausap niya ang dalaga. Minsan ay sekretong tinawagan ni Eduardo si Scarlett upang kamustahin, ngunit natatakot na magsumbong ang dalaga dahil may mga kapatid din siyang maliliit at binantaan ito ni Matilda na sasaktan din ng mga kapatid kapag nagsumbong ito kay Eduardo. Maging ang pag-aaral niya ay pinagsinungaling na rin niya sa lalaki, katulad ng utos ni Matilda na wag magsasabi ng totoo. Hanggang sa araw-araw na itong sinasaktan ni Matilda ng walang awa. Scarlett! Dali-daling iniwan ni Scarlett ang ginagawa upang puntahan ang tumatawag na amo. Dahil sa araw-araw na pananakit ay unti-unti na rin nagkaroon ng trauma ang dalaga at matinding takot kay Matilda. Madam? Nakabihis ang mata pobreng amo at may nakahandang 2 maleta. Mag-ayos ka na at mag-impake. Utos nito sa dalaga. Agad namang nagtaka si Scarlett kung bakit kailangan niyang mag-impake. Bakit po, madam? May pupuntahan po ba tayo? Nakangiting sumagot naman si madam na para bang isang maamong tupa. Oo, at alam kong naiinip ka na rito sa bahay kaya magbabakasyon tayo. Sa loob ng ilang linggong pamamalagi niya rito sa mansyon kasama ang malupit na si Madam Matilda, ang ngayon lamang siya niyaya nito ng maaliwalas ang mukha at hindi galit. Pinagtaka naman ito ni Scarlett dahil sa kakaibang ikinikilos ng mata pobreng madam. Pero sa isip niya, baka ito na ang panahon na gusto nang bumawi sa kanya ng kanyang amo, kaya wala nang alinlangan pa siyang sumama rito. Ngunit wala siyang kaalam-alam sa tunay na intensyon ng malupit na amo. Ito na pala ang araw na mangyayari ang magiging pinakamatinding pagmamalupit na ipaparamdam sa kanya ni Madam Matilda. Habang nasa biyahe, excited ka na ba sa pupuntahan natin, ha? Scarlett? Nakangiting tanong ni Madam Matilda kay Scarlett. Medyo po, madam, pero kinakabahan din po. Oh well, don't be. Mag-i-enjoy ka doon. Wala ka bang tiwala sa akin? Tuso at napaglaro talaga ang ilan sa mga karakter ni Madam Matilda. Magaling magpaikot ng mga tao sa kanyang mga palad. Kung siyang tatanungin at kung kaya niyang sagutin ng diretsa si Madam Matilda, ay maaaring sabihin niya na wala talaga siyang tiwala sa kanyang amo. Matapos siyang saktan paulit-ulit at maltratuhin ito na parang isang aso, ay wala na talagang masamang salita pang makakapaglarawan kung gaano kasamang tao si Madam Matilda. Sa kabilang banda naman, ay ngumiti na lamang si Scarlett at binaling na lang muli ang atensyon sa labas ng sasakyan. Iniisip niya na sa mga oras na ito ay sa wakas makakahinga na rin siya ng maluwag. Magiging maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang amo. At higit sa lahat ay magkakaroon na muli ng bagong pag-asa sa kanyang puso. Sa sobrang kabaitan ay handa na namang patawarin ni Scarlett ang malupit na amo. Humingi lamang ito ng tawad sa kanya. Mahabang oras din ang kanilang binahe at sa wakas ay nakarating na rin sila sa Camarines Sur. Ang napiling resort ni Madam Matilda ay malapit sa ilog. Mayroon siyang sinabihan ng mga mayayamang kaibigan para hindi mahalata ang kanyang pinaplanong gawin. Malawak ang ilog at malalim. Medyo maalam din ngayon at dahil sa sama ng panahon. Sinakto niya talaga magbakasyon ng ganitong panahon para mas mapadali ang kanyang mga balak. Sa gitna nakapwesto ang kanilang kabana. Samantala ay wala namang kaide-ideya ang mga amiga ni Madam Matilda sa kanyang pinaplano at ang alam lang nila ay magbabakasyon lamang silang talaga. Scarlett, halika rito. Iwan mo na yan dyan, ako nang bahala mamaya sa bagahe ko. Sumunod naman kaagad si Scarlett. Namamangha siya sa ganda ng lugar. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi niya ma-enjoy ang paliligo sa ilog dahil sa hindi siya marunong lumangoy. May kailangan po ba kayo, madam? Nakatayo sa may dulo ng kabana si Madam Matilda habang umiinom ng whiskey. Nakabukod din ang kabana nila para sa ibang mga kasama kaya malayang-malaya si Matilda na gawin kung ano man ang kanyang pinaplano. Wala, just stay here. Naiilang namang sumagot si Scarlett. Okay po, madam. Scarlett, anong greatest fear mo?
Nagsalubong naman ang mga kilay nila ni Scarlett sa pagtataka. Bakit niyo po tinatanong, madam? I just wanna know. How can we start all over again kung wala akong kaalam-alam tungkol sa'yo? Makahulugan itong tumingin sa kanya. Mas nadagdagan ng duda ngayon ni Scarlett sa kanyang puso. Ang greatest fear ko po ay ang tubig. Tubig? Opo. Bakit naman? Takot po kasi akong lumangoy. Kaya kailanman na hindi ko po ito natutunan. Too bad for you. Sabay lakok niya sa glass of whiskey. Open area ang bandang likuran, bahagi ng kabana. Anumang oras ay maari silang magmula rito ng pagtalon kung gugustuhin man nilang maligo sa ilog. Malalim na ang gabi at ang ibang kasamahan nila ay nagkakasiyahan na sa kabilang kabana. Humiyaw pa yung isa. Matilda, halika na rito. Ano pang hinihintay mo dyan? Susunod ako, amiga. May tatapusin lang ako. Makahulugan itong sagot. This is the perfect time for Matilda to do what she planned. To kill Scarlett. Ngayon na alam niya ng kahinaan ni Scarlett ay mas umusbong sa kanyang kagustuhang maisagawa ang kanyang plano. Habang nakatalikod si Scarlett at masayang pinapanood ang makukulay at nagaganda ang mga fireworks, ay tahimik namang sinisimula ni Matilda ang kanyang maitim na balak. Marahan itong humakbang patungo sa likuran ni Scarlett, sabay na walang awa nitong itinulak ang dalaga sa ilog na malakas na umaagos. Napasigaw si Scarlett pero mabilis na rin itong naglaho. Doon ay nag-umpisa ng magsisisigaw si Matilda. Scarlett! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Si Scarlett! Malakas yung sigaw habang umiiyak para mas kapani-paniwala ang naging aksidente. Mabilis namang rumisponde ang mga staff na naroon. Maging ang kanyang mga amiga ay nakiisyoso na rin. Pakiusap, hanapin ninyo si Scarlett. Napamahal na sa akin ang batang yon. Pakiusap, gawin niyo ang lahat para mahanap siya. Pakunwaring pagsusumamo ni Matilda habang nakasandal sa kanyang kaibigan. Ano bang nangyari, ma'am? Tanong ng isang staff. Papunta na kasi sana ako sa kabilang kabana para samahan ang aking mga kaibigan. Isasama ko sana siya pero sabi niya ay mas gusto niyang mapag-isa. Nang malapit na ako sa kanya ay napabalik ako sa malakas na sigaw ni Scarlett. Kaya tumakbo ako kaagad kung saan ko siya iniwan. Tanaw ko pa siya habang inaanod ng tubig ngunit mabilis na rin siyang nawala. Tila nakuha niyang simpatsya ng lahat at pawang pinaniniwalaan din nila ang kasinungalingan ni Matilda. Ilang araw nang lumipas matapos ang aksidente at bigla ang pagkawala ni Scarlett. Wala rin sa panahong umuwi si Eduardo nang sabihin sa kanya ni Matilda ang masamang nangyari sa dalaga. Nanghina si Eduardo sa nalaman. Halos gumuha ang kanyang mundo sa nabalitaan. Ipinahanap niya sa kanyang mga tauhan si Scarlett, ngunit wala nang pagkitaan sa dalaga. Habang lumilipas ang araw na walang magandang naibabalita ang kanyang mga tauhan, ay unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa na muli niya makikita pa ang nawawalang dalagita. Samantala, swerteng napahawak naman si Scarlett sa mga sangang naroon sa may tabing ilog. Rumaragasa pa rin ang malakas na daloy ng tubig, pero lumalaban pa rin ang dalaga habang nakakapit dito. Sa kabutihang palad ay may nakakita sa kanyang isang lalaki. Si Timothy. Isang mayamang negosyante at swerte si Scarlett na sa kanilang lugar ito napadpad. Habang humihitit ng sigarilyo si Timothy, sa may mataas ng tulay ay umagaw sa kanyang pansin ang isang babae na nakakapit sa may twigs na naroon at halatang pilit na lumalabang makaahon. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaki na tumalon sa ilog upang sagipin ang babae. Matapang niyang sinalubong ang rumaragasang ilog hanggang sa marating niya na ang kinaroroonan ng babae. Malakas niyang nahilang babae na nawala na ng malay at saka dinala sa may tabing ilog. Doon niya inihilata si Scarlett. Inilagay ang kanyang dalawang daliri sa may bandang ilalim ng tenga ng dalaga upang malaman kung may pulso pa ito. At sa awa ng Diyos ay may buhay pa si Scarlett. Dali-dali itong binuhat ng lalaki patungo sa kanyang sasakyan. Habang binabaybay ang daan papunta sa kanyang mansyon, ay napatingin siya sa kanyang front mirror at pinagmamasdan ng babae. Maraming naglalaro ngayon sa kanyang isipan kung sino ang babaeng ito at anong nangyari sa kanya. Nang makarating na sa mansyon ay agad niyang ibinaba ang babae at saka binuhat at dali-daling ipinasok sa loob. Manang! Tawag nito sa kanyang kasambahay. Diyos ko po, sino yan, Sir Timothy? Anong nangyari? At bakit basang-basa siya? Aligagang tanong ng katulong. Mabilis niya itong ibinaba sa sofa.
Manang, kumuha ka ng pantuyo at pamalit na damit. Pati yung medicine kit, kuhanin mo na rin. Bilisan mo. Opo sir, saglit lang po. Nagtungo kaagad ang kasambahay sa may stockroom upang kunin ang mga kailangan. Naiwan naman sa sala si Timothy habang pinagmamasdan si Scarlett na wala pa ring malay. Sir, eto na po. Kinuha kaagad ito ni Timothy. Marahan niyang idinampi ang tuyong tuwalya sa basang katawan ni Scarlett. Marahan niya itong ipinunas at inumpisahan sa braso ng dalaga. Napansin niya ang mga pasa sa braso ng dalaga. Naku sir, siguro tinorture yan. Saan niyo po ba siya nakita? Kanina habang nasa may tulay ako, naninigarilyo. Nakita ko siya na mahigpit na nakakapit sa may twig na naroon sa ilog. She needed help kaya tumalon ako para tulungan siya. Kwento ni Timothy habang patuloy pa rin pinupunasan ng dalaga. Naku, nakakaawa naman. Sino kayang may gawa sa kanya nito? Hindi naman makatao. Tapos ang dami pang pasa. Swerte na lang talaga siya at buhay pa. Talagang mabait ang Diyos at hindi siya pinabayaan. Palaisipan pa rin kay Timothy kung sino ang babae na kanyang nasagip. Kung anong nangyari at bakit parang tinorture ng mahigpit base sa mga pasa ng dalaga sa kanyang katawan. Nang mabihisan at mailipat sa bakanting kwarto ay nagpatawag si Timothy ng isang private doctor upang suriin ang kalagayan ng dalaga. Wala pa rin itong malay at tila na trigger sa sobrang trauma na natamo. Sir Timothy, tawag ng doktor. Dok, kamusta ang babae? Base sa tests, wala namang nakikitang bahid na nagalawang dalaga. Pero yung mga ibabang pasa sa kanyang katawan ay marahil matagal niya nang natamo. May ilan ding mga pasa na bago pa lamang. Yung may mga galos naman sa hita ay marahil nakuha niya habang inaanod siya sa ilog dahil sa mga sangasangang nasasabitan niya. Unconscious pa siya ngayon dahil sa possible reason which is trauma. Pero maya-maya pa ay magkakamalay na rin siya. Tumangutango naman si Timothy na nakatitig pa rin kay Scarlett. She's safe now dahil nariyan ka. She's so lucky. Kung ano man ang nangyari sa kanya, sigurado akong biktima siya ng pananakit. Makapangyarihan at kilala rin si Timothy sa mundo ng mga negosyante. Mula nang pumanaw ang kanyang ama ay siya na lamang mag-isang nagtaguyod at nagpalago ng kanilang negosyo. Ngunit kahit mayaman ay nananatili pa rin nakatuntong sa lupa ang kanyang mga paa kumpara kay Matilda na mapagmataas at matapobre. Lumipas ang magdamag pero mahimbing pa rin natutulog si Scarlett. Matyaga pa rin nakabantay si Timothy sa dalaga hanggang sa wakas ay nagkamalay na rin ito. Madam, tama na po! Tama na po, madam! Umiiyak na pagtaghoy ni Scarlett. Takot na takot at nagmamakaawa. Nilapitan naman siya ni Timothy. Miss? Miss? Mahinang tawag nito sa dalaga. Marahan namang iminulat ni Scarlett ang kanyang mga mata at biglang napabalikwas nang makita ang isang bagong muka. Sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Nauutal nitong tanong. Relax. Calm down, miss. Hindi kita sasaktan. Actually, I saved you. Kumalma naman ang dalaga sa sinabing yun ni Timothy. Sino ka ba? Bakit ako nandito? Mahinahong tanong ni Scarlett. I'm Timothy Lopez at nandito ka ngayon sa bahay ko. Baka sa mukha ng babaeng pag-aalala at pagtataka. Nandyan din ba si Madam Matilda? Pakiusap, ilayo mo ako sa kanya. Doon ay tuluyan ng umiyak si Scarlett. Matinding trauma ang kanyang inabot sa mga kamay ni Matilda. Kaya ganito na lamang ang takot niya. Kumunot naman ang noon ni Timothy sa narinig. Matilda? Matilda Garcia? Asawa ni Eduardo Garcia? Oo, bakit mo sila kilala? Pakiusap, huwag niyo pong sabihin nandito ako. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko nang bumalik sa mala-impyernong buhay ko doon. Kaya pakiusap, kung kilala mo sila, huwag mong sasabihin na narito ako. Ngayon ay nauunawaan na ni Timothy nang mapagdugtong-dugtong niya ang mga posibleng nangyari at mga taong nasa likod nito. Biktima si Scarlett, sabi niya sa kanyang sarili. Oo, huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako. Pero maaari ba akong magtanong ng ilang katanungan? Sige, ano ba yan? Maaari ko bang malaman kung anong nangyari sa'yo? Kung bakit takot na takot ka kay Matilda? Siya bang may gawa sa'yo nito? Bago sumagot ay huminga muna ng malalim ang dalaga at saka pinunasan ng mga luha. Oo, si Matilda Garcia ang may gawa nito sa akin.
Matapang niyang sabi habang pigil na pigil pa rin ang mga luha. Kinuha't kinupkup ako ni Sir Eduardo sa kanilang mansyon dahil naaawa siya sa akin. Dahil ulilang lubos na raw ako. Pinangakuan niya ako na papag-aralin at paggagandahin ng buhay. Sumama ako kasi sino ba namang tao ang ayaw umayos at guminhawang buhay? Kaya walang alinlangan ko itong tinanggap. Mabait si Sir Eduardo. Pero si Matilda ay hindi. Ginawa niyang impyerno ang buhay ko sa mansyon dahil lamang sa ayaw niya sa akin. May pagkakataon pa na ikinulong niya ako sa kulungan ng aso at ipakain ng pagkain ng mga ito. Wala akong ibang mapagsabihan. Wala akong ibang mapagsumbungan. Pati mga kasama kong kasambahay ay pinagbakasyon niya para ako lamang mag-isang matira sa mansyon. Ilang beses ko nang gustong sabihin kay Sir Eduardo sa tuwing tumatawag siya, ngunit pinagbantaan na ni Matilda ang buhay ko at ang mga kapatid ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano makakatakas sa kalupitan ni Matilda. Sinira niya ng lahat sa akin. Maging ang mga pangarap ko ay inagaw niya na sa akin. Kaya para tuluyan na ako mawala sa landas niya, isinama niya ako sa isang ilog at doon itinulak niya ako ng walang awa. Kaya sir, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo sasabihin na natagpuan niyo ako. Hayaan niyo mabuhay sila sa kasinungalingang patay na ako. Nakikiusap po ako. Damang-dama ni Timothy ang masalimuot na pinagdaanan ni Scarlett sa mga kamay ni Matilda. Awang-awa siya sa sinapit ng dalaga. Dahil sa liit ng mundo ng mga negosyante ay napaka-imposibleng hindi niya makilala si Matilda. Nauunawaan ko. Nalulungkot ako sa sinapit mo sa kamay ng walang hiyang Matilda na yon. Noon pa man ay masamang tao na talaga siya. Nagtaka si Scarlett sa sinabing iyon ni Timothy. Kilala mo ba siya? Ngumisi si Timothy at baka sa mukhang panlalamig nang maalalang mga ginawa sa kanila ni Matilda. Hindi ko siya pwedeng makalimutan. Siya lang naman ang dahilan kung bakit nakakulong ngayon ang aking ama at kung bakit namatay ang aking ina. She's a monster and unforgivable. Hindi naman lubos maisip ni Scarlett na ganito pala talaga kasama si Madam Matilda. Hindi lamang pala siya ang nagawa ng masama nito, kundi marami pa rin iba. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin nakaka-recover si Scarlett dahil na rin sa labis na pag-aalaga ni Timothy dito. Scarlett? Tugon ng dalaga habang nakatayo sa may terrace ng mansyon at pinagmamasdan ng ganda ng buong lugar. Come with me. Nagtakang tumingin ng dalaga kay Timothy. Where? We're going to Australia. You want to change your life, right? I want to help you. Alam kong hindi ka makakaahon hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng ginawa sa'yo ng ubod ng lupit na si Matilda. Kaya please, sumama ka sa akin. Papag-aralin kita doon. Tuturuan at gagawing malakas at matapang. Babaguhin ko ang buhay mo. Sabay tayo magigante sa mga ginawa sa atin ni Matilda. We deserve peace and justice. Tama si Timothy. Hindi makakapagpatuloy sa buhay si Scarlett kung habang buhay na lamang siyang magtatago sa takot at kukuble sa pangamba na baka isang araw kapag nakita silang muli ni Matilda ay saktan muli siya nito at pahirapan. Kung kaya't wala nang dahilan pa para tumanggi at magdalawang isip sa alok ni Timothy dahil para sa kanya ito na ang kanyang huling pagkakataon para mabago ang takbo ng kanyang buhay. Mahirap na muling magtiwala para sa kanya pero nakikita at nararamdaman niyang tapat si Timothy sa kanyang mga sinasabi. Matalim na nakatingin si Scarlett sa kawalan at nagangalit ang mga panga kapag naririnig niya ang pangalan ni Matilda. Pumapayag ako. Are you sure? Oo. Walang dahilan para tumanggi pa ako. Kung tutuusin, wala naman talagang kapatawaran ng mga kawalang hiyang ginawa niya sa akin. Hindi makatao at walang awa. Masahol pa sa isang halimaw. Kaya tinatanggap ko ang alok mo. Turuan mo ako at palakasin. Gusto ko siyang gulatin at muling harapin ng buo na at malakas. Wala nang kinatatakutan. Ipamumukha ko sa kanyang bangungot ng kahapon at sisiguraduhin kong itong papatay sa kanya. Sa lahat ng mga nagawang masama ni Matilda kay Scarlett ay hindi maalis sa kanya ng tuluyang kamuhian ang malupit na amo. Paghihigante. Yan lamang ang nag-iisang alas ngayon ni Scarlett upang mabigyan ng katarungan ang mga kasamaang nagawa sa kanya ni Matilda dati. Simula nung araw na tumuntong siya sa mansyon ng mga Garcia at naranasan ang pagmamalupit ni Matilda, ay iyon na rin ang araw na naging bato na ang puso ni Scarlett.
Napuno na ito ng galit at suklama at ang tanging alam na lamang ay kung paano makapaghihigante. Best decision, Scarlett. Iiwan na natin sa nakaraan ang dati mong buhay at mapapalitan na ito ng bago. At wala nang sino man ang makakapanakit sa'yo. Tutulungan kitang aralin ng pasikot-sikot ng negosyo, kung paano mag-close ang mga deals at mambola ng mga investors. Hindi mo man kayang saktan ng physical si Matilda, doon naman natin siya titirahin sa kanyang kahinaan, ang kanyang kapangyarihan, impluwensya at yaman. Buong loob na sumama si Scarlett kay Timothy sa Australia upang mag-aral at mag-training. Doon siya natuto ng ilang mga self-defense at kung paano magpatakbo ng negosyo. Mas magiging matapang siya ngayon at may pinag-aralan. Ito ang magiging alas niya para mapataob ang matapobreng si Matilda. Gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para matutunan ng mga ituturo sa kanya na magagamit niya sa paghihigante kay Matilda. Scarlett, I'm so proud of you. Nakaupo sila sa baranda ng mansyon ni Timothy sa Australia habang umiinom ng wine. Too early to say that, Timothy. Wala pa nga ako nagagawa. Wala pa ako nasisimulan. Pagbalik natin ng Pilipinas, doon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Base sa tono ng pananalita ni Scarlett ay mapapansin, malaki na nga ang pinagbago ng dalaga. Mas malaman at malalim na ang pinaghuhugutan. Halatang profesional na at may pinag-aralan. Maging sa pananamit ng dalaga ay malaki ring pagbabago. Nakakapagsuot na siya ng mamahalin at all-out na mga damit dahilan para mas makita ang hubog na kanyang katawan at maputi at malapor sila ng mga balat. One more thing before we come back to the Philippines, Scarlett. Marahang lumayon si Timothy sa dalaga at naglahad ng isang maliit na kahon na may lamang singsing. What is this? Marry me. Nagulat ang dalaga sa panibagong alok ni Timothy. Don't worry. This is only a part of our plan. Kapag kasal na tayo at naging Lopez ka na, wala nang sino mang makakalapit at makakapanakit sa'yo. Mas malakas ang mga Lopez kesa sa mga Garcia. Isa na kami sa standard sa business world kaya wala nang sino man ang basta-bastang manghahamak sa'yo. Gamitin mo ang aking apelyido para tuluyan ka ng makapaghigante kay Matilda. Inalok ng kasal ni Timothy si Scarlett bilang bahagi ng plano. Mas makakagalaw ng maayos ang dalaga kung malalantad sila bilang mag-asawa at mababalitang isa siyang ganap na Lopez. Tinanggap naman ito ni Scarlett kahit alam nila sa sariling wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Maliban sa pareho nilang pangarap na makapaghiganti kay Madam Matilda Garcia. Nang maikasal ang dalawa ay saka bumalik na sila ng Pilipinas. Are you nervous? Tanong ni Timothy sa dalaga. Maaaring nagbago na nga si Scarlett ngayon pero hindi pa rin maaalis sa kanyang kaba. Pero pinangako niya sa kanyang sarili na kailanman ay hindi na siya matatakot. Nervous? Mali ka yata ng tinanong, Timothy. Simula nang nagdesisyon akong sumama sa iyo at magbago. Wala nang kaba pang natitira sa aking puso. Pasimple namang umiti si Timothy at nagpakita ng labis na paghanga sa dalaga. Hindi na lamang niya binanggit dahil alam niya ngayong hindi siya mananalo kay Scarlett. Ngayon, ang isa sa pinakamalaking event ng mga business tycoons at halos lahat ng mga kilalang personalidad sa sikat na clothing lines ay naroon. Lahat ng mga kilalang politiko at mayayamang mga negosyante ay imbitado. Pumarada ng sasakyan ni Timothy at Scarlett sa harapan ng prestihiyosong restaurant at event center na puno na agad ng mga bisita. Shall we? Tanong ni Timothy at nasa loob pa rin sila ng sasakyan. Hayaan muna natin silang pumasok lahat. I want to have my own spotlight and steal their attention. Sa huli tayo lalabas para kitang-kita ni Matilda. Kitang-kita ang babaeng pinagtangkaan niyang patayan. Matalim nitong sabi. Okay, dear. Your wish is my command. Tila sunod-sunuran na lamang si Timothy kay Scarlett para masanay itong lumaban na mag-isa. Isa pa, malaking tiwala niya sa pagbabago ng dalaga kaya hinayaan na lamang niya kung ano man ang mapagdesisyonan nito. May special speech din kasi si Timothy para sa pag-aanunsyo niya tungkol sa kanyang asawa, ang pagpapakilala kay Scarlett. Nang makapasok na ang lahat ay doon pa lamang bumaba ng sasakyan ng dalawa. Walang bahid ng kaba sa mukha ni Scarlett na ngayon ay pinili munang magsuot ng half mask sa kanyang mukha para hindi siya kaagad makilala. Inilahad ni Timothy ang kanyang kamay at saka inabot naman ito ni Scarlett.
Buwang loob na silang pumasok ng event center. Nasa malayo pa lamang ay pinapakilala na sila ng MC. Habang naglalakad sa red carpet patungo sa stage ay mahigpit na nakakapit si Scarlett sa mga braso ni Timothy. Iginala niyang paningin upang hanapin ang taong dahilan ng kanyang pagbabalik. Nasimpatan niya ito sa harapan malapit sa stage at kasama si Eduardo. Nang makita niyang muli ang pagmumukha ni Matilda ay bumalik muli ang sakit ng nakaraan. Yung galit at suklam. Nakangiti siya ngayon pero sigurado siyang mabilis itong maglalaho sa mukha ni Matilda kapag inalis niya na ang kanyang suot na maskara. Ladies and gentlemen, it's our pleasure to have our newly couple and the strongest and the most powerful business tycoon of this generation. Businessman, please give a round of applause to Mr. and Mrs. Lopez of Lopez Group of Companies. Nagpalakpakan ang lahat ng mga naroroon, maging sina Eduardo at Matilda na halatang napipilitan lamang. Ayaw na ayaw kasi ni Matilda na nalalamangan, ngunit kailangan niya makibagay dahil malaki ang naitulong ng mga Lopez sa mga Garcia noong panahong palubog na ang ilang negosyo ng mga ito. Pagkabanggit sa kanila ay umakyat na sila ng entablado na magkahawak ang kamay. Sa kanila na lamang nakatutok ang spotlight na tila sila ang bida ngayong gabi. Lahat ay nakatingin sa kanila at naghihintay na makita ang itsura ng asawa ni Timothy. Good evening. Before anything else and before we go to the plot twist of this night, let me thank all of you who accepted my invitation. It's my pleasure to see all of you here and witness my biggest announcement. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you all to meet my wife, my better half, and the woman behind this mask. Tycoons, I want you to meet my loving wife, Scarlett. Scarlett Lopez. Tinanggal na ni Scarlett ang suot na maskara at saka matapang na tumingin sa audience. Pumirmi ang kanyang mga tingin kay Matilda na ngayon ay sobrang kaba at pagdududa sa nakikita ngayon. Sinalubong ni Scarlett ang mga tingin na iyon ng matalim at punong-puno ng galit. Maging si Eduardo ay nakatulala sa nasasaksihan niya ngayon. Buong akala nila ay wala na si Scarlett, kaya sumuko na siya sa paghahanap sa dalaga. Samantalang ang lahat naman ay nananatiling nakatutok ang atensyon kina Timothy, lalong-lalo na kay Scarlett dahil sa ang kinitong ganda. Nagpalakpakan ng lahat at bakas ang tuwa sa kanilang mga mukha. Okay, thank you. And you may now enjoy the party. Have a good night. Bumaba na sa entablado sina Timothy at Scarlett na mahigpit pa rin nakahawak sa lalaki. Sinalubong sila ng mga ilang negosyante upang batiin. Timothy, you suspensed all of us. Napakaganda ng asawa mo. Nako, for sure naturuan mo na rin siya ng mga estilo mo sa negosyo. Lalong mamamayagpag ang Lopez Corporation sa taas. I'm so proud to the both of you. Congratulations. Sambit ng ilang mga negosyante. Congratulations, Timothy, and to your wife, Scarlett. Bagay na bagay kayong dalawa. More power sa Lopez Corporation. Hindi matatawaran ng saya ng mga naroroon ng mga tunay na sumusuporta kina Timothy. Nang mabaling ang atensyon ng dalawa sa mag-asawang Matilda at Eduardo ay sila na ang kusang lumapit sa mga ito. Taas na o lumapit sina Scarlett at saka nagbitiw ng peking mga ngiti. Hindi naman malaman ng maramdaman ni Matilda ng mga oras na ito. Lumapit sina Scarlett at Timothy kina Matilda. Agad naman silang pinasalubungan ng mahigpit na yakap na Eduardo, lalong-lalo na si Scarlett. Habang si Madam Matilda naman ay nakatayo pa rin at hindi pa rin mawari ang nararamdaman sa isang sulok. Scarlett, you're alive! Akala ko wala ka na. I did my best na ipahanap ka pero wala nang pagkakitaan sa'yo. What happened? Nag-aalang tanong ni Eduardo sa dalaga. Eduardo, let's forget what happened in the past. What happened in the past is just a memory. A very bad and sad memory. I am now a Lopez. And please forget the old Scarlett because I will never be the woman that I used to be. Matapang at mariin itong sagot na may peking ngiti sa kanyang mga labi. Namangha naman si Eduardo sa sinabi ng dalaga. Sa pagsasalita pa lang ay malaki ng pinagbago nito. Pero magpagganon pa man ay sumang-ayon na lamang si Eduardo dahil tanggap niya ang kanyang naging kakulangan at pagkakamali noong mga panahong iniwan niya si Scarlett sa mga kamay ni Matilda na hindi man lang niya nagawang protektahan. You're right, Iha. I just want to apologize and say that I am truly proud of you. You've changed a lot.
You've grown up. You're different from yesterday. And I'm very proud of you. Tapat na wika ni Sir Eduardo. Ngumiti na lamang si Scarlett at saka bumaling ang tingin kay Matilda. Matilda, hindi mo man lamang ba ako yayakapin? Nanlaki ang mga mata ni Matilda nang tawagin ito ng dalaga na walang madam sa pangalan. Batid niya na sobrang laki na ng pinagbago ngayon ng dalaga. Ibang-iba sa dating Scarlett na pinagmalupitan niya. Dahil ang bagong Scarlett ngayon ay hindi niya na malalapatan ng kamay o masasaktan man lamang. Scarlett, you're back with so much taste and sense of elegance. You've changed. But for me, you're still the old Scarlett that I've known. I'm glad that you're back. Such a lucky girl. Give me a hug. Ngunit hindi nagpatinag sa takot si Matilda. Patuloy pa rin niyang kinutsa si Scarlett habang pinapasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Kailangan niyang ipakita sa dalaga na kailanman ay wala siyang kinatatakutan dahil para sa kanya ay walang sino man ang makakahigit pa sa kanya. Maaaring malaking ang pinagbago ngayon ni Scarlett pero para sa kanya ay pareho lamang sila na nagtatago sa anino ng kani-kanilang mga asawa. Hug? Okay, just a minute. Kumuha siya ng alcohol sa kanyang purse at saka pinasiritan ng buong katawan. Now I'm ready to hug you, Matilda. Mamahalin kasi itong suot ng damit ko. Baka lang madumihan at makapitan ng mikrobyo. Nagtaas naman ng kilay si Matilda na tila nagtitimpi lamang. Maya-maya pa ay nagdampi na rin ang katawan ng dalawa at nagyakap. Go to hell. Bulong ni Matilda kay Scarlett. You go first, criminal. Mahinang tugon naman ng dalaga at halata sa boses ang sobrang galit at puot. Nang magbitiw sa pagkakayakap ay nagbato na muli sila ng mga peking ngiti sa isa't isa. Well, I think it's too much making time with you. But you're both lucky to have our attention. My time is precious and you're lucky to have mine. Honey, come on, let's go. May mga gusto pang bumati sa atin. Maiwan na namin kayo, Mr. and Mrs. Garcia. Enjoy the night and enjoy the food. Tumalikod na sina Scarlett at Timothy at tuluyan ang iniwan ng mag-asawa. Hindi pa rin makapaniwala si Eduardo sa malaking pagbabago ng dalaga. Habang matalim pa rin nakatingin si Matilda rito at habol ang hininga, galit na galit sa naging tagpong yon. Kahit malaki ang ipinagbago ng pisikal na anyo ni Scarlett, para kay Matilda ay mukha pa rin nitong basura at kawawa. Na makauwi na sa mansyon sina Timothy ay saka lang nakahinga ng malalim si Scarlett. Humiling ito ng isang baso ng wine sa asawa. Pagkaabot ay ininom niya kaagad na para bang uhaw na uhaw. How was the experience, honey? Napatingin naman si Scarlett kay Timothy. Honey? Why? You called me honey kanina, remember? Honey? Pabiro pa ni Timothy. Ngunit na natiling seryoso ang dalaga. I'm not satisfied. Nung makita ko siya kanina, gusto ko sana siyang saktan. Gusto kong ipamukha sa lahat kung gaano siyang kasama tao. Pero bakit hindi ko pa rin magawa? I'm still scared, Timothy. Hindi pa rin pala nawawala ang takot. Bakit hindi ko pa rin mapaglabanan? Bumabalik yung mga dati kong karanasan sa kanya. Ayoko makita niya at maramdamang natatakot pa rin ako sa kanya. Napaluhang sambit ni Scarlett. Kahit anong tago niya sa tunay niyang nararamdaman ay mahahalata pa rin sa kanyang mga mata ang takot at yapa. Matinding trauma ang ibinigay sa kanya ng nakaraan na paulit-ulit siyang dinadalaw kahit sa kanyang pagtulog. Magaling talaga magpaikot si Matilda ng tao sa kanyang mga palad, maging ang nararamdaman ng kanyang kalaban. Hindi niya pinapahalata ang takot at intimidasyon kaya ito dapat ang kanyang matutunan. Masasanay ka rin, Scarlett. Nagsisimula pa lamang tayo. Basta wag na wag mong ipapahalata sa kanya na natatakot ka, na kinakabahan ka. Dahil kapag nahuli ka niya sa kahinaan mo, kagaya ng ginawa niya sa'yo nung ihulog ka niya sa ilog, magsasawala't wala lang tinuro ko sa'yo. Masasayang mga pinag-aralan natin. Kaya one step at a time, huwag kang mainip. Pasasan pa'y dadating ang panahon at kusa na siyang luluhod sa harapan mo at mong mamakaawa upang hingi ng simpatsya at kapatawaran mo. Huwag ka lang mainip. Just do what you have learned. Focus. Sa sinabing yun ni Timothy at sa pagpapalakas ng kanyang loob ay bahagya naman siyang nakaramdam ng kakalmahan at matinding seguridad. Ano pa nga bang aalalahanin niya, lalo pa ngayon na halos nalampasan niya na si Matilda. Hindi siya magpapatinag dito.
Bagkos ay gagawin niya lamang kung ano ang dapat niyang gawin. Ang hanapin ang kahinaan ni Matilda. At kapag nalaman niya na ito, doon na siya aatake para papagsakin lahat ng napagtagumpayan ni Matilda hanggang sa wala nang matira sa kanya ni Sintemo. Sa pagbabalik ni Scarlett, nagsimula siya bilang isang sikat na social media influencer. Katulong siya ng asawa sa pagpapalago ng mga negosyo. Naging tanyag na sosyalista si Scarlett sa mundo ng fashion at iba pang brands na binablog ng kanyang team to influence young generation. Maging sa ibang bansa ay nagpapakita na rin si Scarlett at naging cover na ng ilang mga sikat na magazine at binansagang most powerful social media influencer. Naimbitahan na rin siya sa sikat na company and brands like LV, Chanel, and Gucci. Miss Scarlett, nakuha niyo na naman ang LV. Napakagaling niyo po talaga. Sambit ng mga assistants na naroon. Habang si Matilda naman ay nasa gilid at nakikinig. Well, that's my expertise. Kaya nga ako binansagang most powerful social media influencer and most powerful woman of 2023 dahil sa galing at husay ko. Kahit anong deals pa yan, ako pa rin ang mananalo. Pagmamalaki pa ni Scarlett at sinasadyang iparinig kay Matilda. Nang aalis na sana si Scarlett ay pinigilan siya ni Matilda. Sa pagkakataong ito ay hindi niya kasama si Timothy dahil abala rin sa iba nilang negosyo at ganun din naman si Eduardo. Kaya sila na lamang dalawang magkukonfrontahan sa pagkakataong to. Scarlett! Mariing tawag ni Matilda. Oh, Matilda! May problema ba? Anong ginagawa mo? Nagmamaang-maangan lamang si Scarlett. Ginagawa ko? Are you referring about the deals? I'm just doing my job. Ngumisi naman si Matilda. Job? Scarlett? Gusto kong malaman mo. Kahit itago mo ang bulok mong pagkatao sa likod ng mga mamahaling damit na sinusuot mo, ay yung luma, mabaho at kawawang Scarlett pa rin ang nakikita ko. Hindi ka nababagay sa posisyon na yan. Alam mo kung saan ka nababagay, ha? Doon. Doon sa kulungan kasamang mga aso na wala pa ring silbi katulad mo. Kaya kung ano man ang intensyon mo kung bakit bumalik ka pa, pwes ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Dahil sa bandang huli, doon ka pa rin pupulutin sa basurahan kung saan ka nababagay. Gusto sanang patulan ni Scarlett ang masasakit na sinabing iyon ni Matilda. Ngunit naaalala niyang paalala sa kanya ni Timothy na huwag mainip at mag-focus lamang sa kanyang ginagawa. Hayaang sumabog sa galit si Matilda habang siya ay kalma tahimik lamang na isinasagawa ang kanyang mga plano. Are you done? May mga designs pa kasi kaming tatapusin for LV. Hindi ka naman mahalaga para i-consume ang oras ko. Sabi ko nga sa'yo, my time is so precious. Kaya hindi ko ito basta-basta inaaksaya sa kung sino-sinong talunan lamang. I'll go ahead. And next time please, if you have concerns, talk first to my secretary para makapag-set siya ng appointment. You're not worth my time. Matapang na umalis si Scarlett at iniwan na roon ang galit na si Matilda. Tila sa naging tagpong yon ay nakaramdam ng kaunting satisfaction sa katawan si Scarlett dahil nakita niya ang mga mata ni Matilda na may takot. Takot na mawala ng impluensya dahil sa pagbabalik niya. Hanggang sa ilang deals na ang naipapanalo ni Scarlett, tila naging walang kwenta na si Matilda sa business world. Dahil kung dati ay siyang tinitingala ng mga fashionista, ay siya naman ngayong wala ng lugar sa mundong kinabibilangan dahil naaagaw na lahat ito ni Scarlett. Ito ang gustong mangyari ng dalaga, ang mawala ang lahat kay Matilda. Ang lumuhod ito sa kanyang harapan upang magmakaawa at may balik lahat ng inagaw nito sa kanya. Ang karangyaan, impluensya at yaman. Masaya naman itong ibinahagi ni Scarlett pag uwi sa mansyon. Kung makikita mo lamang kanina ang reaksyon niya, grabe, maaawa ka. Takot malampasan at mawala ng kapangyarihan. Poor Matilda. Nilamon na ng inggit at kasakiman. Mabuti nga't wala silang anak na Eduardo, kundi siguradong nakakaawang bata. Mahahawa sa kasamaan ng kanyang pag-uugali. Natatawang kwento ng dalaga sa binata. Sayang, nakita ko sana ulit ang malahalimo niyang mukha na nag-uusok na naman sa galit dahil sa'yo. Pero I know you can handle her. Kahit wala ako. Alam kong kaya mo na siya haraping mag-isa. Pero syempre nandito pa rin ako palagi para sa'yo. Hindi ko na muling hahayaan pa na masaktan ka niya. You deserve all the love and happiness, Scarlett. Tila napalitan naman ng seryosong usapan ng kanina ay tawanan lamang.
Gusto kong malaman mo na hindi kita nilagay sa ganitong sitwasyon para mapahamak ka. Once she learned her lesson and give you justice, we will stop this. We will stop this revenge and start a new life again. Nagbigay ng maluwag ng ngiti si Scarlett kay Timothy, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Sa araw-araw din nilang magkasama ay may kung ano na rin ang umuusbong sa puso ng dalaga. Na tila ba unti-unti niya nang nagugustuhan ng lalaki, na napapamahal na siya rito. Ngunit kailangan niya munang isang tabi para magawa ng maayos ang plano. Samantala, unti-unti nang nararamdaman ni Matilda ang pagiging miserable. Aminado siyang nalalampasan na siya ni Scarlett at ni minsan ay hindi na makapag-close pa ng deals. Inagaw lahat ito ng dalaga sa kanya kahit nag-iisip muli siya ng panibagong paraan para mawala ng tuluyan sa landas si Scarlett. Dumalo muli silang lahat sa isang malaking event na kinabibilangan muli ni Scarlett. Naroon din si Matilda na tila naghihintay na maisagawa ang kanyang panibagong itim na plano. Nilalampasan na lamang siya ng mga sikat na tycoons na naroon at tanging si Scarlett na lamang ang pinupuri nila. Wala na siyang silbi dahil wala na siyang impluwensya. Tuluyan na itong naagaw ni Scarlett at unti-unti nang natutupad ang mga plano ng dalaga. Nang matapos ang event ay kanya-kanya na rin umalis sa mga bisita, ganon din si Scarlett. Hindi na sinadyang sumama ni Timothy dahil may sorpresa sana siya sa dalaga. Aaminin na sana niya na minamahal niya ito at gusto ng pakasalan ng bukal sa loob at malinis na ang puso. Excited at nagmamadaling sumakay ng kanyang kotse si Scarlett para maagang makauwi. Nang makasakay na siya at may andar na ang sasakyan ay naiwan sa lugar miserableng si Matilda habang matalim na pinagmamasdan ang paglayo ni Scarlett. Sisiguraduhin kong ito ng huling sandali na guguluhin mong buhay ko, Scarlett. Kailanman ay hindi pa na ipapanganak ang taong makakatalo sa akin. Hindi ikaw o kahit na sino. Ako lang dapat ang magaling at minamahal ng mga tao. Wala kang karapatan na agawin yan sa akin na isang hamak na pulubi lamang. Kung noong unay nakaligtas ka ngayon, sisiguraduhin kong wala ka ng kawala. Go to hell where you belong. Goodbye, Scarlett. Mahinang sambit ni Matilda habang humingisi ng matalim at naghihintay na may masamang mangyari sa dalaga. Samantala, habang nagmamaneho ay kausap ni Scarlett sa telepono si Timothy. I'm on my way, Tim. Just wait for me, okay? Okay ka lang ba talaga? Sana pala sinuluna lang kita. Ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Don't be paranoid. Malayo pa ako sa presensya ni Matilda. Huwag ka nang mag-alala, malapit na rin ako. Hindi ko maiwasang mag-alala kapag nasa paligid mong babaeng yan. O siya, sige, drive safely ha, dahan-dahan, mag-iingat ka. Pagkababa ng telepono ay nakaramdam ng masama si Scarlett sa preno ng sasakyan. Pabilis rin ng pabilis ang kanyang takbo at kahit anong tapak niya sa preno ay hindi ito gumagana. Oh my God, ano nangyayari? Matindi ng kaba sa puso ni Scarlett. Hanggang sa bigla na lamang itong sumigaw at mabilis na napasalpok ang sinasakyang kotse sa may poste. Agad rumisponde ang mga taong naroroon na tumawag ng ambulansya. Nadala kaagad si Scarlett sa hospital na naliligo na sa sariling mga dugo at walang malay. Nakontak naman kaagad si Timothy ng mga nurse. Kumaripas naman ang pagmamaneho si Timothy patungo sa ospital kung saan dinala ang dalaga. Doon ay bumungad sa kanyang duguan at walang malay na si Scarlett. Doc, please revive her. Iligtas niyo ang asawa ko. Do everything that you can. Nagmamakaawa at umiiyak na tong sabi sa mga doktor na naroroon. Opo, Sir Timothy. We will do everything to save her. Maghintay na lamang po kayo rito. Hindi malaman ni Timothy ang mararamdaman. Nakaramdam siya ng pagsisisi kung bakit niya inimpluwensya ng dalaga na maghigante. Nangako siyang hindi niya ito pababayaan ngunit wala siya sa tabi ng dalaga nung nasa panganib ang buhay nito. Samantala sa mansyon na hindi naman mapakali si Matilda. Panay ang inom ng alak at inom ng gamot pampakalma. Nabalitaan niya nang naaksidente na si Scarlett kaya nakaramdam siya ng sobrang saya. Ngunit may umusbong rin na takot sa puso nito. Hindi niya mawaring nararamdaman. Dapat nagsasaya siya ngayon sa sinapit ng dalaga. Lalo pa nang malaman niyang kritikal ito. Dapat ay nagsasaya siya ngayon dahil sa wakas ay maipabalik na muli ang pwesto na dati sa kanya na inagaw ni Scarlett. Ngunit bakit hindi siya masaya? Sabi niya sa isip, takot na takot siya sa kanyang ginawa at alam niya ang kahantungan niya kapag nalaman ng mga otoridad na siyang may kagagawa ng lahat. Sa kabilang banda naman ay wala pa ring malay si Scarlett. Hindi rin matahimik si Timothy hanggat hindi niya nalalaman kung sinong may gawa nito
Kahit alam niya sa sarili ang posibleng tao na makagawa ng walang puso at awa na ito sa kanyang asawa. Pinimbestigahan niya ang pangyayari at doon ay napatunayang si Matilda ngang nagsabotahe ng preno ng sasakyan ng dalaga. Sa mansyon ng mga Garcia, nagtungo si Timothy kasama ang mga pulis. Wala rin doon si Eduardo at kababalik lamang sa Germany. Pinagbuksan naman sila ng isang kasambahay. Nanlaki ang mga mata ng katulong na makita ang mga pulis. Ano hong kailangan nyo? Kabadong tanong ng katulong. Dito ba nakatira si Ginang Matilda Garcia? Matapang na tanong ng pulis. Oo, dito nga po. Maaari ba kaming pumasok? Nariyan ba siya? Sakto namang papalapit si Matilda sa may pintuan upang asisain kung sino ang naghahanap. Ano bang tinatanga-tanga mo riyan, Manang? Sino bang mga yan? Wala ka talagang silbi. Pagkaharap ni Matilda sa pinto ay nagulat siya sa nakita. Kayo po marahil si Ginang Matilda Garcia, tama ho ba? Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Nagsisimula na siyang kabahan. May warrant of arrest po kami para sa inyo, madam. Maaari po kayong manahimik at lahat ng sasabihin niyo ay maaaring magamit laban sa inyo sa harap ng korte. Kung wala kayong abogado ay pwede namin kayong bigyan ng abogado na magtatanggol sa inyo. Sabit ng mga pulis habang nilalagyan ng posas ang mga kamay ni Matilda. Anong ginagawa niyo? Wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Hindi ko nga alam kung anong kasalanan ng ginawa ko. Tatawagan kong abogado ko. Hintayin niyo. Patuloy na pagpupumiglas si Matilda. Hindi mo alam ang ginawa mo? Sa tingin mo palalampasin ko pa to? Sa tingin mo magsisinungaling ang mga CCTV na nakakita sa kawalanghyan mo? Tama ng pagpapahirap mo kay Scarlett. Sisiguraduhin kong mabubulok ka na sa kulungan. Galit na galit si Timothy na hinarap si Matilda. Walang hiya ka, Timothy. Hindi mo lang matanggap ang ginawa ko sa mga walang silbi mong magulang. Kaya ginamit mo si Scarlett para gumanti sa akin. Duwag ka. Wala ka ring silbi kagaya ng mga magulang mo. Patuloy sa pangiinis si Matilda, ngunit nananatiling kalmado si Timothy. Sige, dalhin niyo na yan. At siguraduhin yung hindi na yan makakalabas pa. Nagtungo na sila sa presinto at doon ay ikinulong si Matilda. Habang si Scarlett naman ay nakaratay pa rin sa ospital at wala pa ring malay. Tila gumuguho naman ang mundo ni Timothy sa tuwing makikita ang dalaga sa ganoong sitwasyon. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Hindi dapat ito nangyari kung hindi napuno ng puot at galit ang kanilang mga puso. Sa isip niya, sana siya na lamang nakaratay doon at nag-aagaw buhay at hindi si Scarlett. Hindi ito deserve ng dalaga na ang tanging hangad lamang naman ay makuha ang inaasam na hustisya. Habang nakasubsob si Timothy sa kamang hinihigaan ni Scarlett, ay lumapit sa kanyang doktor. Sir Timothy, can we talk? Pansamantala muna silang lumabas at saka naupo sa may bench. Dok, ano na ho? Bakit parang walang progress ang asawa ko? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May tama ang liver ni Mrs. Scarlett Lopez. May nakita kaming damage at sa lalong madaling panahon ay kailangan namin ng donor dito na dapat matched sa kanya. Napaisip si Timothy sa sinabing iyon ng doktor. Saan siya hahanap ng kamatch ng liver ni Scarlett? May nanay ho ba ang asawa ninyo? Tanong ng doktor. Patay na ho ang nanay niya. Ang ama naman po niya ay nanghihina na rin at may sakit. Hindi makapag-isip ng maayos si Timothy kung saan kukuha ng donor na match ng kay Scarlett. Kailangan niya na makahanap dahil critical na ang kondisyon ng dalaga. Sa mansyon ay nakatanggap ng tawag si Timothy mula sa kanyang private investigator. Boss, may kailangan po kayong malaman. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Timothy sa narinig. Nang makarating na roon ang investigador, ay agad nitong ibinigay ang profile ni Matilda. Dito nalaman ni Timothy na may anak pala ito bago maikasal kay Eduardo. Dahil hayok sa karangyaan, kapangyarihan at kayamanan na iniwan niya sa harapan ng isang bakery ang sanggol at saka nagpakasal kay Eduardo. Hindi kasi matutuloy ang kasal kapag nalaman nilang may anak si Matilda at kapag nangyari yon ay mawawala lahat ang yaman nito. Ang palaisipan ngayon kay Timothy ay kung nasaan ang bata. Hindi pa tapos ang investigador, may isiniwalat pa siya kay Timothy. Boss, base rin sa aming nakalap na impormasyon, ang pangalan na nakapulot sa anak ni Madam Matilda ay si Ginang Lucia Sanchez. At ito rin po ang kinagisnang ina ni Ma'am Scarlett. Nagulantang ang mundo ni Timothy sa mga naging revelasyon na iyon.
Lumalabas lamang na ampon lamang ni Ginang Lucia si Scarlett at hindi talaga tunay na anak. Siya ang batang iniwan ni Matilda sa harap ng isang bakery at si Scarlett ang kanyang anak. Napaisip si Timothy sa mga nangyari. Kung si Matilda ang tunay na ina ni Scarlett, may pag-asa pang maisalba ng dalaga ang kanyang buhay. Iyon ay kung mapapakiusapan ni Timothy si Matilda na maging donor para sa kanyang sariling anak. Si Matilda na lamang naiisip niya makakatulong dito dahil ang kailangan na donor ay match with the same blood type at composition ng liver. Hindi na nagdalawang isip pa si Timothy na puntahan sa kulungan si Matilda dahil nauubos na rin ang oras niya. Kailangan na ni Scarlett na maoperahan bago pa mahuli ang lahat. Ginang Garcia, may dalaw ka. Napabalikwas naman si Matilda at agad na tumayo. Si isip niya ay imposibleng si Eduardo ito dahil simula nang malaman ng matandang lalaki ang mga kalokohan niya, ay inalisan na rin ito ng karapatan sa mga yaman niya at hiniwalayan na ito. Nang lumabas siya ng kulungan ay bumungad sa kanya si Timothy at ang mga papel at ebidensya na nakalatag sa mesa. Timothy, what are you doing here? Kung narito ka para paulit-ulit akong sisihin, pues umalis ka na. Matapang nitong sabi. Have a seat, may kailangan kang malaman. Naging curious naman si Matilda sa sinabi ni Timothy kaya umupo na rin ito. Napatingin siya sa papel na nasa harapan. Anong mga ito? May anak ka? Sa tanong na iyon ay nangilid ang mga luha ng babae. Anong alam mo? Anong alam mo sa anak ko? Anong klase kang ina para itapon lamang ng walang awang sarili mong dugo at laman? Tuluyan ang lumuha si Matilda. Wala kang alam. Wala kang karapatang husgahan ako. Paano ka nakakatulog sa gabi sa mga ginawa mo? Naisip mo man lang ba kung buhay pa siya? O baka may iba pang nakapulot sa kanya? Ano bang pakay mo? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? Si Ginang Lucia Sanchez, kilala mo? Nanlaki ang mga mata niya. Oo. Ina siya ng walang kwentang si Scarlett. Ngumisi si Timothy. Alam mo rin bang, kailanman ay wala siyang kakayan ng mga anak? Ano bang pinagsasasabi mo? Imposible yan kaya nga nailuwal niya si Scarlett eh. Baog siya. Ibig sabihin noon pa man hindi na talaga siya magkakaanak. Umalis ka na, walang patutunguhan ang usapang to. Tumango na si Matilda at saka tumalikod. Hindi mo man lang ba iisipin kung paano niya naging anak si Scarlett? Ramdam ni Matilda ang sobrang kaba sa kanyang puso. Tila nagkaroon siya ng ideya sa sinasabi ni Timothy ngunit ayaw niyang pakinggan pa. Si Ginang Lucia ay nagtatrabaho sa isang bakery kung saan mo tinapon at iniwang parang isang basura ang sanggol na nagmula sa'yo. Kung saan mo basta iniwan ang anak mo? Gusto mong malaman kung sino siya? Siya lang naman ang babaeng paulit-ulit mong sinaktan. Paulit-ulit mong niyurakan ng dangal. At paulit-ulit mong inagawan ng pangarap. At paulit-ulit mong pinatay. Si Scarlett. Si Scarlett ang batang tinapon mo. Si Scarlett ang dugo at laman mo. Siya ang anak mo. At ikaw ang tunay niyang ina. At hindi si Ginang Lucia. Pumatak ang mga luha ni Matilda sa narinig. Nanigas ang kanyang mga kalamnan kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pero kahit na narinig niya ang totoo, ay hindi pa rin siya kumbinsido. Sa tingin mo, basta-basta ako maniniwala sa'yo? Na hindi ko nga alam kung ano ba talagang pakay mo pero wala ka ng kasagutang mapapala sa akin. Umalis ka na. Kung hindi ka kumbinsido at para parehas na rin tayo matahimik, pumayag ka na sumailalim sa ilang test para malaman natin ang totoo. Desidido na si Timothy at gagawin niyang lahat para mailigtas lamang sa panganib ng kamatayan ng asawa. Noong unay nagmamatigas pa rin si Matilda, ngunit kalaunay napapayag na rin ito ng lalaki. Ilang oras ang hinintay nila para sa resulta. Hanggang sa tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Matilda nang malaman na tunay nga ang sinasabi ni Timothy. Hindi ito maaari. Anong nagawa ko? Si Scarlett ang anak ko. I couldn't believe it. Sarili kong anak pinagtangkaan kong patayan. Napakasama kong ina. Sana mapatawad niya ako kahit alam kong walang kapatawaran ng aking ginawa. What kind of mother am I? What have I done? Humagulgol sa iyak si Matilda nang malaman ng totoo. Base sa mga test na isinagawa ay napatunayang anak nga niyang dalaga. Hindi niya malaman ang gagawin nang maisip niya ang mga kalapastangan ng ginawa niya sa sariling anak. Napakasama ko.
Napakawalang kwentang ina ko. Buong buhay ko nabuhay ako sa kahirapan. Sawa na ako maging mahirap. Ginalingan ko para makaangat sa buhay at magkaroon ng pangalan sa industriya. Ginawa kong lahat para maging makapangyarihan. Para maging pinakamagaling sa lahat. Pero hindi pa pala yun sapat. Nakilala ko si Eduardo at siya na lamang ang tanging naiisip ko na makakapagpuno ng kasakiman sa aking puso. Nabalot na ng kasamaan ang aking puso. At ayoko nang may makakahigit pa sa akin. Kaya mas pinili kong i-give up ang sarili kong anak kaysa sa pangarap ko. Mas pinili kong maging masama kaysa makasama ang anak ko. Napakawala kong kwentang ina. Napakawala kong silbi. Hindi ko lubos maisip ang mga nagawa ko sa kanyang kasalanan. Napakasama ko. Ramdam ni Timothy ang hinagpis at pagsisisi ni Matilda. Labis ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa sa sarili niyang anak. Ngunit tumatakbo ang oras. Kailangan na rin sumailalim ni Scarlett sa operasyon at kailangan na rin ng donor. Matilda, kung gusto mo makabawi sa anak mo, be her donor. She's in a critical situation now. Nauubos na ang oras. Nagkaproblema ang kanyang liver at kailangan niya ng donor. And you're the only one who's fit to be her donor. For the last time, Matilda, kung gusto mong makabawi sa anak mo, isalba mo ang buhay niya. Bilang isang ina, anuman ang mangyaring masama sa relasyon na sa pagitan ni Scarlett at Matilda, ay gagawin pa rin niya ang lahat para mailigtas ngayon ang kanyang anak. Ilang beses niya nang inilagay ito sa bingit ng kamatayan kaya ngayon ay babawi siya. Hindi na nagdalawang isip pa si Matilda at sumailalim na kaagad sa operasyon. Sa isip niya anuman ang mangyari ay isasalba niya ang buhay ng kanyang anak. Hangad niya ang kapatawaran nito. At kung hindi man siya mapatawad, ay paulit-ulit pa rin niyang pagsisisihan ang kanyang mga kasalanang nagawa. Samantala, ilang oras din ang itinagal ng operasyon. Sir Timothy, tawag ng doktor sa binata na ilang araw na rin walang tulog sa pag-aalala at pagbabantay kay Scarlett. Dok, kamusta na? Kamusta ng asawa ko? Nag-aalala nitong tanong sa doktor. Sir Timothy, masaya akong ibalita sa inyo na successful ang naging operasyon. Ligtas na po ang asawa ninyo. Ligtas na po si Miss Scarlett. Walang mapagsidla ng saya at galak na nararamdaman ngayon ni Timothy. Sa wakas ay ligtas na ang dalaga at alam niya na makakapamuhay na talaga ito ng payapa. Nang magkamalay si Scarlett ay agad itong nilapitan ni Timothy. Scarlett, are you okay? Need anything? Mabuti naman at may malay ka na. Sobra ako nag-alala sa'yo. Tila nangihina pa rin si Scarlett at nagbabawi pa lamang ang katawan. Tim, what happened? Malumanay nitong tanong. You had a car accident. Nahuli na rin kung sinong may gawa. Si Matilda ba? Yes, and don't worry. Inayos ko ng lahat. Napakawalang hiya niya talaga. Hindi ko siya mapapatawad. Nanlamig naman ang mukha ni Timothy sa sinabi ni Scarlett na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang totoo. Honey, magpakalakas ka. Kailangan mo makabawi ng lakas dahil marami akong sasabihin. Marami kang dapat na malaman. Katulad ng sinabi ni Timothy, nagpalakas ang katawan si Scarlett upang manumbalik ang dating sigla. Ilang linggo rin siya bago makabawi. Honey, masakit pa ba ang opera mo? Hindi na masyado, Tim. Nga pala, I'm wondering, saan ka nakakuha ng donor? Gusto ko magpasalamat sa kanya ng personal. Sure, honey. Papuntahin natin ang taong sumalba sa buhay mo. Maluwag na ngumiti si Scarlett kay Timothy, sabay niyakap ito ng mahigpit. Thanks, Tim. Salamat sa lahat-lahat. Utang ko sa iyong buhay ko. Sinuklian din naman ito ng binata ng isang mahigpit na yakap at halik sa noo. Katulad ng request ni Scarlett, sinamahan ito ni Timothy sa taong isa rin sa sumalba sa kanyang buhay, ang kanyang naging donor. Sa sasakyan pa lang ay excited na si Scarlett. Hindi niya alam kung paano pasasalamatan ang kung sino man ang naging donor niya. Abot-abot ang kanyang ngiti habang papunta sa kinaroroonan ng tumulong sa kanya. Tim, bakit tayo nandito? Dinala siya ni Tim kung saan nakapiit si Matilda. Wala siyang ideya na ito pala ang tunay niyang ina. Gusto mong magpasalamat sa taong tumulong sa'yo, diba? Halika, nasa loob siya. Biglang nakaramdam ng kaba si Scarlett. Hindi niya alam kung bakit dito siya dinala ni Tim. Kung hindi siya tutuloy ay hindi niya makikita at makikilala ang dating donor niya, kaya sumama na rin siya sa loob.
Nang makarating sila sa visitors area, tinawag na ng pulis si Matilda. Ginang Garcia, may dalaw ka. Lalong nagtaka si Scarlett. Madami ngayong katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Bakit si Matilda ang nasa kanyang harapan ngayon? Ayaw niya nang makita ang babae dahil sa mga ginawa nitong kasamaan sa kanya. Scarlett, bungad ni Matilda. Ngunit nananatiling galit na galit si Scarlett sa kanyang posisyon. Mariin niyang tinikom ang kanyang mga kamao na pawang gustong manakit. Tim, ano bang ginagawa natin dito? Mariin niyang tanong na matalim pa rin nakatitig kay Matilda. Honey, siya ang donor mo. Si Matilda. Huh? Imposible. Ikaw? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-agaw buhay? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nalagay na naman ang buhay ko sa pingit ng kamatayan? Bakit ikaw? Ano na namang pinaplano mo? Galit nitong tanong na nangingilid na ang mga luha. Scarlett, wala nang iba pang pwedeng mag-donor sa'yo dahil tanging ako lang ang match sa liver mo. What? Hindi ko maintindihan. Nagugulang sabi ni Scarlett. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Doon ay nagsimula nang lumagapak ang mga luha ni Matilda. Handa na siya anuman ang maging reaksyon at desisyon ngayon ni Scarlett. Ano bang pinagsasabi mo? Tim, let's go. Nababaliw ng babaeng yan. Pero pinigilan siya ni Tim. Scarlett, she's right. She's your mother. Mahabang kwento pero ako ang nakatuklas sa tulong ng mga investigador ko. Hindi maaari. Hindi kita pwedeng maging ina. Hindi ka pwedeng maging ina dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi ka marunong rumespeto. Hindi ka marunong magpakaina. Kaya wala kang karapatan sa mga sinasabi mo. Hindi ko alam, anak. Huwag mo akong tawaging anak. Kailanman na hindi ko matatanggap na ikaw ang aking magiging ina. At isa pang matagal nang patay ang nanay ko. At kailanman, hindi mo matutumbasan ang pagmamahal sa akin ng aking ina. Hinayaan lamang ni Timothy na maglabas ng saloobin si Scarlett. Anak, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang sanggol na pinabayaan ko. Inilihim ko lahat ng yon kapalit ng kapangyarihan. Kapalit ng karangyaan. Kapalit ng kayamanan. Anak, pinagsisisihan ko ang mga nagawa ko. Kahit hindi mo ako mapatawad, paulit-ulit pa rin akong luluhod sa iyong harapan at pagsisisihan lahat ng mga kasamaang aking ginawa. Nagsimula nang lumuhod si Matilda sa harapan ni Scarlett. Matalim na sinundan nito ng dingin ng dalaga na punong-puno ng mga luha ang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Bakit hindi mo naramdaman? Hindi ba dapat may lukso ng dugo? Pero bakit hindi mo man lang naramdaman? Sa tuwing sinasaktan mo ako, wala man lang bang kumirot sa puso mo? Sa tuwing pagmamalupitan mo ako, hindi ka man lang ba nakaramdam ng guilt sa puso mo? Nung nagmamakaawa ko sa'yo at humingi ng habag, wala ka man lamang ba naramdaman ni katiting na awa? Kung anak mo ko, sariling dugot laman mo ko, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mas pinili mong mamuhay sa karangyaan at kasakiman kesa ang buhayin at makasama ko? Ni hindi mo man lamang ako minahal o nirespeto man lamang. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na ikaw ang tunay na ina ko? Nasilaw sa yaman at kapangyarihan. Inaamin ko. Nabalot ng inggit at puot ang puso ko na hindi na ako nakaramdam ng pagmamahal. Maging kay Eduardo. Kailanman na hindi niya ako minahal. Wala pa rin akong silbi sa mga paningin niya. Kaya itong tumakbo at umiikot sa buo kong sistema. Pero Scarlett, walang gabi na hindi ko pinagsisihan na pinabayaan kita. Walang gabi na hindi ko hiniling na sana nasa mabuting mga kamay ka. Ligtas at may tirahan. Hindi ako karapat-dapat na maging ina dahil paano ko pamamahalin ng sarili kong anak kung hindi mo malang ito maibigay sa aking sarili. Nang malaman kong ako ang tunay mong ina base sa mga test na ginawa. Kung alam mo lang, gusto ko nang wakasan ang buhay ko dahil sa labis na pagsisisi na nararamdaman ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Kaya nung nakiusap sa akin si Tim na maging donor mo, hindi na ako nagdalawang isip. Kaya anak, kahit alam kong hindi mo ako mapapatawad, hayaan mong maging ina ako sa'yo
sa kabila ng mga kasamaang nagawa ko. Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Dati ang plano ni Scarlett ay makuha ang hostisya at pagsisihan ni Matilda ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan nang nakaluhod sa kanyang harapan. Ngayon na nangyayari ito, tila nakaramdamang dalaga ng kirot sa kanyang puso na ang sarili niyang ina ang nagmamakaawa ngayon sa kanyang harapan at humihingi ng kanyang kapatawaran na kailanman ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang buwan ng paghihilom at pag-iisip, ay magdedesisyon na ang dalaga na patawarin ng kanyang ina. Dahil para sa kanya, baliktarin mo man ang mundo, ang ina ay ina pa rin. Kahit na marami itong nagawang kasalanan sa kanya, ito pa rin ang nagluwal at nag-iisang pamilya niya. Sa kabila ng kasamaan ng magulang, wala pa rin ibang hangarin ng mga ito kung hindi ang mapabuti ang kanilang mga anak. Sa bandang huli, ay magdedesisyon na si Scarlett upang palayain ang kanyang ina para makapagsimulang muli. Habang si Timothy naman ay nagkaroon na ng pagkakataon upang aminin sa dalaga ang tunay nitong nararamdaman. Scarlett, I'm so proud of you. Para saan naman? Para sa mga pagsubok na pinagdaanan niyo at pinagtagumpayan mo. You're a brave woman and a real influencer. Saludo ako sa'yo. Tim, baka nakakalimutan mo. Hindi naman ako magiging ganitong katapang at katatag kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang naging dahilan at pinagkuhanan ko ng pag-asa at lakas ng loob. Kailanman ay hindi mo ko iniwan at pinabayaan. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kaya sobra ako nagpapasalamat dahil noong unang araw na makita mo ako sa may ilog na walang malay ay hindi ka nag-alinlangan na sagipin ako. Binigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Salamat, Tim. Scarlett, let's make this relationship official. Nagpakasal tayo nun sa Australia nang walang nararamdaman para sa isa't isa. Now, let's make it real. I want to marry you again. Napaluha si Scarlett sa alok ni Tim. Yes, of course. I will marry you. I love you, Tim. Mahal na mahal din kita, Scarlett. And they kissed intimately. Kiss with love and affection. Naikasal ang dalawa sa Barcelona ng payapa at nagsama doon ng ilang buwan. Samantala ay unti-unti na rin naayos ang relasyon ni na Scarlett at Matilda sa isa't isa. Namuhay naman ng simple at ordinaryo si Matilda at nananatili pa rin ang komunikasyon sa anak kahit na nasa malayo ito. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay. Maaaring nasilaw sa yaman si Matilda pero kailanman ay hindi maaalis sa kanyang puso ang karapatan niyang maging isang ina. Ganon din naman si Scarlett, ang anak na may pusong mapagpatawad. Anumang pagsubok ang dumating sa relasyon ng magulang sa kanilang anak at ng anak sa kanilang magulang, sa bandang huli ay mananatili pa rin dapat ang pagpapatawad at pagtanggap sa isa't isa. Dahil kahit baliktarin mo man ang mundo, magulang lamang natin na makapagbibigay ng walang hanggang pag-ibig at walang hinihiling na kapalit. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!